Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga ng usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nakakagulat nga ito dahil talaga pag ikaw ay isang korap na tao ay magsasama talaga kayo ng isang korapang opisyalis. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nagsanib pwersa na nga talaga itong si Romualdez at si Tulfo na ito. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan na tila wala na ba talagang dignidad itong si Tulfo na ito at talagang ginagamit lamang ang mga taong mahihirap para sa kanya ay talagang hindi nga talaga ito tunay at pakitang tao lamang dahil sa kamera ay talagang nagbabait-baitan ito pag may nakatutok na kamera at pag wala ay talagang lumalabas na ang kanyang sungay at talagang hindi talaga matulungin na tao. Ito ang banat ng maraming netizen dahil nga sa marami nang namamatay, marami nang nagkakasakit at marami na rin hindi tinutulungan na nakapila sa kanyang programa. Dagdag pa nga ng maraming netizen sa banat nila kay Romualdez at Tulfo Tandem. Tamang-tama po kayo Madam Palangga. Go 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 lang sa walang sawa, walang kasinungalingan, walang kinakatkutan, walang pangbubudol, walang kaplastikan, walang hipokrisyang pagbubuljak sa mga korap, kawatan, malas ng bayan. Nasa likod mo ang mga taong bayan. Salamat po, Our Fair Lady Maharlika. Praying for your safety always. God bless. Ganyan nga palangga, huwag mo silang tantanan, buljakin araw-araw, konsumido na sila. Marami nang naha-high blood. Akala naman niya, mapapaniwala niya ang mga tao sa ginagawa niya. Parang pinagtakpan lang ang issue ng smuggling. Never siya iboboto at maging desidido tayo ipatanggal ang mathematic sa COMELEC. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay, paki-share natin, Miss Corazon Ostero. Ayan, thank you so much for being here. So, ano ba ginagawa ni Martin Romualdez, di ba? Nagkatotoo, nag-post tayo like a day before na kung saan si Romualdez, si Tambaluslos ay pumunta na naman sa farmers market sa Cubao kung saan ay nagpakitang gilas na parang, parang ginagalis ang pagmumukha. 'Di ba, nagpakitang kasinungalingan na nag-check ng mga itlog, 'di ba? Yung itlog dun, malinggit na itlog kasing liit ng itlog niyang itlog niyang vangag. Okay. Nakita na pala jetlog niya, ha ha ha, sabi ni Patricia Sakaki. Of course, darling. Hindi ko nakita yung jetlog niya, excuse me, no? Kadiri yung jetlog niya. Tingnan mo yung mukha niya, no? Mukhang, mukhang ahas na pawis. Mukhang ahas na pawis. Alright, let's talk about seriously yung tahayupan na ginagawa ni Romualdez at now sidekick niya si Erwin Tulfo. Si Erwin, tandaan ninyo, siya ay dating DSWD secretary na kung saan ay hindi siya na-confirm because of so many disqualification grounds. Okay? I think kasama yung citizenship niya and everything. So, pero somehow pinagtanggol pa natin siya kasi all we thought para sila sa bayan. So, nagpakitang gilas nga si Erwin noong nagbigay ng cash money sa mga ayuda sa mga kabataan. Remember that? So somehow natuwa tayo doon pero mismanagement yung nangyari. Nagkagulo yung mga hindi maayos, yung hindi organisado yung pamimigay ng ayuda doon sa mga estudyante. Okay, so anong ginagawa nila ngayon? Ano ba dapat ang trabaho? Okay, tinignan natin. Ipaalam natin sa mga kababayan natin kung ano ba dapat ang trabaho ng isang Speaker of the House. Alright? Tignan natin itong trabaho. Pabasa natin sa inyo. Ang Speaker of the House, yung ginayupak na ito, dapat nandiyan siya sa
House of the Devil, actually, hindi House of the People. House of the Devils yan, kung saan siya ay sila ay gumagawa ng mga batas, sila ay dapat tinututukan kung ano yung mga magagandang bill, magagandang batas nga na para sa mamamayan, hindi para mang-agaw ng trabaho. Alright? Pumpkin to, tapos nasira pa siya sa tanim nakaw daw sa airport. Tanim nakaw, meron bang bago? Okay, let's talk about that later. Hindi ko pa alam. House of Taning. House of Taning, sabi ni Bagong Lipunan, you're here. So, ipakita natin to sa inyo. Googleable naman ito, mga hitad. Ayan. Binasa natin to. Ayan na. Basahin nyo nandiyan dyan. Mukhang mukhang ahas na ano. Ayan, mukhang natatay yung muka, di ba? Ang pangit. Anyway, ang trabaho niya, sabi dito, he decides over the session. Pag nagse-session sila, yung mga kasinungalingang session na may hawak na gavel, may mga ganyan-ganyan. Decides on all questions of order, subject to appeal by any member. Okay, kapwa niya mga devil members, signs all acts, resolutions, yung mga tulad ng resolusyon na inihain nila to welcome the ICC, 'di ba? Resolution na sirain si Duterte at si Sara, yung mga ganon trabaho ng Gina Yupak na ite. Hi, Solid Maharlika. Nako. Hi, Diana Kindiagan. How are you, darling? So, ano pa? Memorials, writs, warrants, and subpoenas issued by or upon order of the House. Appoints, suspends, 'di ba, ng mga hearing katulad ng ginawa ni Tambaluslos nung sinuspende niya. Actually, it's not suspend. Totally canceled yung hearing sa smuggling na kung saan hindi nasangkot, kung saan pinangalanan yung kanilang business partner na si Michael Ma na inappoint ni Kuting na special envoy to China na isinikreto sa bayan ng mga buwaka ng inang mga reporter, mga mainstream medyang bayaran, hanggang ngayon hindi inuulat yan. Yan ang trabaho dapat ng Speaker of the House. Hindi kakancelin lang kung may dilubyo. Let's say, kunyari, di ba? Pwede mong cancelin ng isang hearing kung may bumagsak na mga buhaya para lunukin kayong lahat dyan sa loob ng Congress. Yan pwede mong i-cancel kung may matitira pa sa inyo, di ba? Kapwa nyo buhaya, lulunukin kayo. So yung mga ganun. Pero you canceled it because what? Dahil kasabwat ninyo, yan. Yan yung isa sa mga trabaho talaga dapat ni Romualdez. Okay, dismisses. Yun na nga, dinismiss niya o kinancel niya. Or disciplines House personnel. Diba? Didisiplanahin ang mga House personnel. O sino sa mga House personnel dyan? O lahat sila dapat didisiplina nila yung mga sarili nila. Dapat niligwak na nila yung mga sarili nila. Dahil halos lahat dyan, masasabi ko, lahat kawatan. Nakikinabang, nag-i-enjoy sa pera ng bayan, ayaw ilabas ang kanilang audit report sa kanilang MOOE, ayaw ilabas kasi lahat sila halos, kung hindi ka kasama, exempted ka, magkakasabwat ang mga buwaka ng ina na ini-enjoy ang pera ng bayan. Pero ang ginagawa, ito pa, isa na lang. Sabi dito, discipline House personnel and exercise administrative function. Okay? Administrative function. Ano ang exercise ni Tambaluslos ngayon at nitong ni Erwin Tulfo? Okay, ikaw Mr. Tulfo, sama natuwa ako sa iyo noon, we're friends. 'Di ba? Nag-comment pa yan si Dudong sa akin noon, 'di ba? Nung time na hindi pa ako nagsasalita sa kabudulan, sa kahayupan ng mga Marcos na 'to. Hindi naman ako kiss ass. Kasi hindi naman ako mamamatay kung hindi ako magkikiss ass. Makakalamon ako ng 3 times a day, 6 times a day pa nang hindi ako magnanakaw sa kaba ng bayan. Ngayon, mga kababayan, eto na ngayon. Ano ang ginagawa nito ni Romualdez, ni Tambaluslos? 'Di ba nakita na ninyo yan na inaagawan niya, okay, ng eksena ang DTI secretary na si Pascual. So, ano ba dapat ang ginagawa ng DTI secretary? Minomonitor ang mga basag na itlog na dapat hindi binibenta ng mga
ng mga nasa palengke. Dapat yung mga basag na itlog katulad ni Tambaluslos, hindi lang basag ang itlog, kundi basag ang pula ng mga jutak nila kasi vangag na. Alright? Ngayon, anong ginagawa ng DTI, 'di ba? Etchapuera. Trabaho ba, tanungin ko nga kayo mga kababayan, trabaho ba ni Romualdez at ni Erwin Tulfo na I think he is the deputy, majority deputy leader, okay? Excuse mo, si Erwin, Sir, Mr. Tulfo, 'di ba? Naaliw-aliw naman ako sa iyo nung mga unang panahon, 'di ba? Kasi Duterte, Duterte, pero ngayon, 'di ba nakikita mo na Mr. Erwin Tulfo yung ginagawa ng Speaker of the House na pangangamkam na mga peking kapiki-piki ang raid dito sa mga warehouses, 'di ba? Pumunta kayo sa Bulacan, na pinalabas ninyo na kunyari hindi may mga smuggled or walang mga permit yung mga ano doon, yung mga warehouses, pero ang totoo meron, 'di ba? Meron sila, niloko niyo yung taong bayan, and now ang ginagawa niyo sa farmers market. Maliban sa nag-message sa akin na kababayan natin na taga farmers market na nakakaapekto kayo, buwakan ng ina ninyong lahat. Nagdadala kayo ng mga hinayupak na mga palamunin na mga bodyguard, entourage ninyo, lahat. Buti sana kung pumunta kayo, bigyan nyo ng pera yung mga lahat na sa palengke na binaboy nyo yung buhay nila dahil dyan sa mga price ceiling ni Kuting doon sa bigas. Trabaho nyo ba yan? Dalawa kayong basag ang pula? Maliban sa maliliit ang itlog nyo kasi laki ng munggo. 'Di ba? Oh, trabaho nyo ba yan? DTI ang may trabaho niyan to ensure the prices, the standard of the commodities. Di ba? Hindi nyo trabaho yan, mga buwakan ng ina mo. Nyo. Ginagago nyo Pilipino. Kung ganun pala na gusto nyo magpasikat dyan sa mga palengke, mga jutang genimis kayo, bakit hindi pa kayo mag-resign? At sabihin mo kay Kuting, hindi ka na nga mako-confirm. Okay, hindi ka na mako-confirm, Mr. Tulfo, kasi hindi ka na na-confirm, 'di ba? So no mo I mean hopeless case. Pero ikaw, Romualdez, maliban sa mga panggagancho ninyo diyan sa mga illegal na pogo, okay, bribery, 'di ba? Sa mga casino like the Okada, kinukuha mo lahat ng trabaho. Sabi mo na lang kay Kuting, bakit hindi ka na lang mag-resign? At palitan mo na si Pascual. Total, si Kuting naman, si Lisa Smugs naman, ang may hawak, okay, ng desisyon kung bakit nagkakaletse-letse ang bayan natin. Gusto mo palang pumunta sa palengke, gusto mong talbogan si Marojas, si Mr. Palengke, gusto mo magbuhat-buhat ng sibuyas, magbiga-biga, maghawak-hawak ng mga itlog, mga ganyan, mga kadyotahan, baka ng Genemes. Trabaho mo pa yan, tambaluslos. And aside from that, trabaho mo ba ang magbigay ng mga bigas na smuggled? Okay, nalala niyo yung 2 barko na ni-raid nila? Nalala niyo yung expose natin sa inyo? Okay? Na ginansyo nila yung mga smuggled rice, tapos what? Nakikonsyabahan din sila doon. Trabaho niyo ba yan? Palitan mo si Rexlon Gatchalian na isa pang hunghang, nakawatan. Kasabwat din ang pinsan mong si Pinky Romualdez. May nakarating sa akin sa Davao del Norte. Okay? I forgot the name of the governor, pero i-ano ko sa inyo, actually 4:40 na ko palang nagtrabahong lola nyo today. Ganito ako magtrabaho, dapat social. Ganyan, ganon. Anyway, sa Davao del Norte, napag-alaman natin na yung ayuda ng DSWD na supposedly 5,000 pesos, anyone here, taga Davao del Norte, mga palangga, instead na 5,000 piso yung kanilang ayuda na ibibigay dun sa mga mga beneficiaries, mga palangga, 1,000 lang ang nakakaabot doon sa mga tao. Binubulsa nila ang 90% from the DSWD Davao del Norte.
Ganon po kahayop ang gobyerno ninyo. At kung hindi pa kayo maniniwala na hegemonyo itong dalawa, si Tulfo, si Erwin, at saka, well, you know what, Erwin? 'Di ba? Wala na kayong kredibilidad. Hopeless case ka na rin. The fact na nasa likod ka lagi na parang kang, ganun ka lagi kay Martin na kasing laki ng munggo ang itlog, ganyan lang. Okay? 'Di ba? Ano ginagawa niyo sa palengke, tanginan niyo? Hindi niyo trabaho yan, nasa Congress kayo dapat. Bakit kayo nandoon? Sumusweldo kayo sa Kongreso at the same time nang-aagaw kayo ng trabaho? DTI ka ba? Taga-DTI ba kayo? Taga-DSW ka ba? Maliban sa kagyutahan mo, Romualdez, na kulang na lang yung mukha ninyo ng asawa mo. Ilagay pati sa mga kabaong na mga namatayan. Buwa ka ng genemis nyo na hindi nyo pera yan. Tingog-tingog party list na yan, hindi nyo perang mga ginayupak kayo. Pera nyo yon, ilalagay mo yung mga mukha ninyo. Des na pag nagbibigay ng mga ayuda, mga tulong, nakalagay yung mga mukha ninyo. Epal kayong, hindi pa kayo kinukuha ni Satanas. Mga giatay kayo. My God, mga palangga. Watching from Sherman Oaks, kapitbahay. Margaret Latayan, thank you palangga. Okay? Sungasyo nga rin sila, putik, sabi ni Rosario. Party list axis. Yes, representative. Okay? Kasama siya dyan sa the devil's house. Diba? Kasama sila dyan. Lolita Santos. So mga kababayan, yung ginagawa ni Tambaluslos, yan ay partnership nila ni Lisa Ahas Maggs. Kasi yun nga sa kanilang pangarap na 2028. Imagine mo, nakabara kayo dyan sa mga palengke. Buti sana kung if you really want to do, good thing para sa Pilipino, hindi ka na kailangan mag-disguise ka. Huwag ka magdala ng camera. Di ba? Huwag mag-disguise ka. Pwede naman yun. Simple lang, obserbahan mo. Hindi eh. Talagang itong mga optics na ginagawa mo, itong mga promo, campaigning, early campaigning, binababoy mo talaga, binababoy ninyo ang mga Pilipino. Di ba? Lorenzo Banton, grabe ang speaker ng Congress. Nakakapagtaka, okay lang sa more than 300 congressman yung ganyan. Kawawang Pilipinas. Exactly, mga palangga. Lorenzo, bakit okay lang sa mga buwaka ng ginina, except kung hindi ka nagpapa-under kay Tambaluslos. Hindi ka, kung sino ka man na kongresista ka, hindi ka kasali dito. Tama sabi ni Lorenzo, bakit yung pinapayagan yung speaker ninyong hinayupak na ito na lumalabas-labas sa palengke? Well, wala naman kayo magawa dahil siya yung speaker, pero that's why we're here. We have to voice out kung anong ginagawa nila, kung anong pangbababoy ito. May pumalit na kay Mars, sabi ni Macbans Buna TV. Kawawa talaga, sabi ni J. Ching, kawawa kami mga ordinaryong Pilipino. Exactly. Yung bigas, pinakita mo, kunyari 45, it's not 45. Mga palangga, magkano ang bigas dyan sa mga palengke ninyo? Ito mga drama niya, oh. Ito. May nag-send sa akin na taga Farmers Market. Tingnan natin. Saan na yung drama niya? Na mag-ano siya ng bigas. Saan na ba yun? Yung nakaganon ay yung itlog. Okay? Yung itlog nakaganon tapos nakatapat 45 pesos. Teka, sa dami na nag-send sa akin, ewan ko kung sino na yung mga nag-send sa akin. Kanina, okay, on the go kasi ako. But anyway, nakaganon yung kamay niya doon sa palengke, nakaganon, parang jutang ginina. Tapos nakatapat yung itlog, nakasing liit ng munggo niyang itlog. Tapos nakalagay 45 pesos. Pinagbababoy mo yung Pilipino. 55 pinakamababa, sabi ni Sid. Daily, 60. May 46, may 50, 63, may 55, depende sa klase, di ba? So gusto niyang sabihin na ang presyo sa palengke ay 45 pesos lang. It's fake news. Binababoy mo na naman ang Pilipino.
At hindi mo trabaho, hindi mo trabaho, tambaluslos, ang mag-ikot sa palengke. Buti na lang sana kung may open canal dyan sa palengke, tas naka-ready for you. Ayan, pwede ka dyan. Hindi ka na makaahon. Punong-puno ng imbornal kasi ganyan ang pagkatao mo. Imbornal. Ang kapal ng mukha mo. Anyo. Gusto nyo nang, hindi gusto, inaari nyo na ang Pilipinas. Pera ng Pilipino, mga ginayupa kayo, binaboy nyo ang Pilipino, binudol nyo kami. At sino ang nambudol, pinakapunot dulo nito? Oh, si Senator Amy Marcos. Why? Senator Amy Marcos, kasi binudol mo yung taong bayan, pinayagan mo na what? Na magkaroon, na magkumandidato ang kapatid mong Bangag, kapatid mong Pulvoronic, na Kuting ng Norte. Kung gusto mo ma-redeem ang pangalan mo, which is, I doubt it. Ulitin ko, you start the investigation sa Senate patungkol dito sa Smartmatic na nakipagsabuatan yung sister-in-law mo at kapatid mo sa owner ng Smartmatic. Naka-out na ang affidavit ni Attorney Glenn Chong dyan sa COMELEC, nabanggit na rin dyan sa Senado ni Coco Pimentel, which is dinilit ninyo, baka nang ginimas nyong lahat. Dinilit ninyo yung hearing na yan, yung part na inilabas ni Coco Pimentel, ni Senator Coco Pimentel, yung issue na nakipag-usap, ang pamilya mo sa Smartmatic na binrush off mo yung story na Senator Amy. And you, Senator Coco Pimentel, kung gusto mong bumango sa taong bayan, itayo mo yung bayag mo. Okay? Gamitin mo yung dalawang itlog mo, dalawang balls mo, para sa Pilipino, if you are for the Filipino people. Pero kung wala kaming marinig sa iyo, how lang, chika-chika boom-boom lang. Dramatization lang ang ginagawa niyo sa Senate. And another thing, Senator Coco Pimentel, tumayo ka sa Pilipino na ibalik ninyo yung yung live coverage na yon sa inyong hearing during that budget deliberation. Bakit nyo dinilit ang video? Diba? Balik tayo kay Tambaluslos. Mang-aagaw ka ng trabaho. Maliban pa, nasa'yo na mang-aagaw ka ng trabaho, sangkot ka, diba? Kasama ka sa bribery, lagi kang kasama ni Kuting, ilang bilyon ang ginastos mo on your own. Maliban sa pinsa ni Lisa Smugs, na si Yulo ng Department of DENR. Okay? Maliban doon, 1.1 billion, ilang billion yung sayo. Nakita niyo mga kababayan? Lagi ka nakabuntot kay Kuting. Bakit? Natatakot ka? Baka magiging bangag-bangag si Kuting. Pareho naman kayong bangag. Baka madulas kung anong masabi. Kawawang Senator Amy, walang magawa para sa bayan kasi naiipit siya sa kapatid niya at sa bayan, agats hatugop. Exactly. Pero hindi siya kawawa. Palangga, they have a lot of money. We are. Tayo, mga Pilipino, ang kawawa. Hindi po pwede kawawa siya dahil wala siyang what? If you are serving the Filipino people, walang kapakapatid, walang sister-in-law, kung ang puso mo ay talagang para sa Pilipino. Ngayon, nakikita ba natin, susuportahan ba natin siya? Of course not. I'm done, Senator Amy. Tapos na, hindi ko na paaabutin ang taning ko hanggang ngayong Pasko na to, ay hanggang ngayong taon. Why? Tahimik eh. Pinatanggal nyo pa yung Senate hearing tungkol dun sa pakipag-usap ni Lisa sa Smartmatic. And now, your pinsan, Tambaluslos, alam mo, binababoy. Itong si Martin Romualdez, alam mo, binababoy. Hindi lang ang Pilipino, kundi ang kaibigan mo, si Inday Sara, yung BFF mo. Walang baka sabihin na nadyoang na ako dito. May kapitbahay ako. Nadyoang, sabi na, itong babaeng to, nadyoang na. Okay. Okay, ba't ba ako nagko-code? Hindi naman lang ako maintindihan. But anyway, mga palangga. So, nakikita mo nang binababoy na ang Pilipino. Higit sa lahat yung Pilipino eh. Si Sara, kahit babuyin nila, kayang lumaban yan eh. Isa lang yan eh. O dalawa lang, si Duterte. Pero yung 110 million Filipinos na umaasa, Senator Amy, sa pagbangon at kasama ako doon, binudol nyo kami. Diba? In 6 years, nagsasalita tayo, hybrid election. Asan ka na?
Bakit mo pinababayaan ng Pilipino? Hindi na tayo pwedeng, "Ay, magagalit ang tatang ko, mumultuhin kayo." Hay, ano ba 'yan? Sinasabi ko na nga ba? Ewan ko ba? Hay, her so kaka. Hindi ba pwedeng gano'n-gano'n na lang tayo? Kailangan na nating wakasan 'to, mga kababayan. At we are more powerful than these evils. Yeah, tambakaw, sabi ni Dance Scarpion, 'di ba? Hayaan mo na yung kapitbahay, oo, ayan. Sila ang kapitbahay, kapitbahay ko, ayan. Anyway, mga kababayan, so balik tayo. So inaagawan nila ng ni Tambaluslos lahat. Pati si Marcos Jr. Kuting inaagawan niya ng trabaho kasi nga tamad. Laging bangag, 'di ba, nung recently, hindi siya from America, hindi siya naka-attend doon sa isang engagement sa loob ng Malacanang, 'di ba? O sana hindi ka na lang lumabas forever para matapos na. Kakarmahin kayo, tanginan niyo. I'm telling you. This mouth, mas powerful to sa hawak niyong power ngayon. Tandaan niyo yung bibig na to kahit tabing yung lipstick ko ngayon. Itong nga bells na to, mas powerful to sa power na ipahiram lang sa inyo ng demonyo. Martin? Anong ginawa ninyo? Maliban pa doon sa tree lighting, ang mga palangga, di ba? Nag-meeting ang mga jutang paano daw pabagsakin si Maharlika. Kasama ang mga wakwak vloggers. Di ba? Binibigyan nila ng pera ang mga wakwak vloggers na patay gutom. Okay? Mga patay gutom na masaya lang sa kunting barya. Di ba? Paano pabagsakin ang isang Maharlika? You cannot beat me. Maliban sa pagiging authentic o just being me, hindi nyo kayang pabagsakin. Ay, namatay na yung kotse ko. Hindi nyo kayang pabagsakin ng isang taong may integridad at, tapat sa mga sinasabi ko dito, straightforward, spontaneous, and you cannot have another Maharlika. You know why? Kasi kahit anong gawin ng mga taong recruit nyo, walang authenticity. Kasi paano ka maging authentic kung ikaw ay dishonest at bayad ka? 'Di ba? Wala kang magiging at higit sa lahat, walang pagmamahal sa Pilipino. Meron sila pagmamahal sa pera. At pagmamahal, picture, nagpicture ako kay Kuting. Ay, papaproud-proud sa mga kapitbahay. Hindi mo alam, minumura ka ng kapitbahay mo, tangina, magnanakaw yung pinicturan mo. At magkaiba tayo. Ulit-ulitin ko, I've met rich people, really, really rich people. And I don't give a damn kung mayaman sila. Dahil hindi yan ang sukatan ng pagkatao, ng buhay, ng bawat, not only Filipino, ng bawat nilalang sa mundo. Ang sukatan sa mundong ito, masaya ako, marami kang pera, di ba? Maganda, you can buy all your things in the world, material things, okay, pero kung pinaghirapan mo. Pero pag ninakaw mo, wala kang peace of mind. Kaya hindi ako sumali dyan sa mga, never naman ako sumali, mga palangga. Never ako nagtumanggap ng kahit 5 butas. I'm the type of person na kahit gipit ako, gagawa ako ng paraan, hindi ako lalapit. Hanggat maaari, hindi ako lalapit sa kaibigan, kamag-anak. Kasi hirap din kamag-anak mo, hirap din kaibigan mo, lalapitan mo pa, di ba? Magbanat ka na lang ng buto, ganun lang yon. Hindi dahil na madamot sila, dahil wala rin silang ibigay sa'yo. So you have to, what? Work hard, di ba? Magsumikap ka. So ngayon, going back dito sa issue, dito sa iniipon nila yung, alam mo kasi nakakatawa. So pinagtsatsagaan, oy, Tambaluslos, kahit mag-recruit ka ng mga sipunin, kahit 1 milyong sipunin, isa lang ako, hindi yan pakikinggan. Unang rat-rat pa lang ng pananalita, papatayin ka agad ng mga palangga, ng mga taong bayan, ang kanilang cellphone o telebisyon. Because they cannot stand with someone na sinungaling, dishonest, walang originality, walang authenticity, walang pagmamahal sa bayan, walang integridad.
Palangga, yung 4 na sinabi kong yun, hindi puwedeng mawala yun. Kasi you cannot be authentic if you don't kung wala kang love for your country or love for the people, 'di ba? Walang gano'n, eh, wala hindi ka puwedeng magsalita ng tuloy-tuloy kasi dapat nakabulet yung sinabi ni Tambaluslos at ni Lisa Ahas, dapat ito si Marlica, gano'n, gano'n. Recently, 'di ba, ang sabi ang sabi ng PCO sa kanila ni, Emerald Ridaw Bukangkang at ni Cheloy, mag-ano muna, 'wag munang pansinin si Maharlika, 'wag muna kayo mag-post about Maharlika. Kasi negative man or positive, mas lalong dumadami yung nanonood sa kanya. So, 'wag niyo munang pansinin niyo yung mga buwakan ng Ginemes, akala naman nila effective yung strategy nila. Kasi dati, tuwing araw-araw ng buhay nila si Maharlika ang topic nila. Pero hindi pa rin sila nananalo. So, nakarating sa atin, nung nag-tree lighting sila doon, ang strategy nila, ganun pa rin, wag na munang patulan si Maharlika. Wag munang patulan kasi lalong makikilala, maraming dumadami. Kaya nga I challenge you eh. Tambaluslos, ikaw, Lisa, I challenge you na total na sinabi doon ng isa niyong amiga diyan na ako daw ay kakasuhan, ay di kasuhan niyo ako. Dahil dito sa factual na sinasabi ko sa taong bayan, hindi ba factual yang pag-aagaw ni Tambaluslos ng trabaho ng DTI at DSWD at kasama pa si Erwin Tulfo as sidekick. Imbis na pagkabalahan nyo ang gumawa ng maraming batas para sa ikagaganda ng bawat sektor ng Pilipinas, bawat sektor ng mga mahihirap, anong ginawa niyo? By the way, yung mga budget ninyo dyan, well, the fact na binubulsa nila ang budget palangga, we're just saying na nangarap lang tayo na ito yung mga sinasabi ko, what ifs, ito mga what ifs. What if, kung ginagawa nila yung mga trabaho nila, hindi yung pupupunta dyan sa palengke, yung jutang Ginemes na Tambaluslos. Early campaigning. Kaya ba, Senator Amy, ayaw mong pag-usapan ang Smartmatic na nilaban natin kasama si Glenn Chong for 6 years, kasama yung kapatid mong bangag na pinatakbo mo na na sinasabi niya, ang Smartmatic, it's there in the Philippines to sell the cheating. Di ba? Wala na kayong maasahan, kaya ba ayaw mong pag-usapan dahil yun pa rin ang gagamitin ninyo? It will be the downfall too of Tulfo Brothers Bagong Lipunan. Yes, anong ginagawa mo, Mr. Tulfo Erwin? May time ka pa. 'Di ba? O dahil utang na loob, dahil naupo ka dyan sa party list mo. 'Di ba? Downfall nyo to lahat. Sabi ko yung bunganga ko, mas powerful sa ninakaw nyong pera. Kasi itong bungangang ito, straight forward and spontaneous na walang iniisip na, teka muna, baka na-miss ko yung sinabi ni Lisa, hindi ako makakuha ng allowance, ng generous allowance. Hindi katulad ng mga uhugin mong mga wakwak vloggers na mga kachipan, kahit saan ko tignan, kahit maligo pa sila ng, ng pabango, maglublob sila sa drum, mukha silang mumurahing 2.5 ang prinsipyo. Ulitin ko, ang vlogger ay dapat independent, hindi nagpapahawak sa liig. It's okay sometimes you gathered, may celebration, katulad ng campaign, but not organized. Like what you are doing right now, Lisa Kuting Tambaluslos. Diba? Wala kayong makuha, ano? Nagtsaga kayo sa mga 2.5 prinsipyo, no? My God, hindi naman sa pamimintas, ano? Well, may karapatan naman ako mamintas. Original yan, palangga, dumidilim na langit. Di ba? Ayaw makasama nitong ano. Namatay na pati sasakyan ni Inday. O, di ba? Excuse me. French na ako ngayon, leche. Sinasapian ako. Di ba? Namiss ko ang Francois. Okay? So, anyway, highway, mga palangga. So, yun ang usapan nila. Paano pabagsakin si Maharlika? Darling, you're not gonna win. You have to have that 4 qualities enable to what? To conquer. Okay, may alindog. You don't have that. Wakwak ang utak, sabi ni Den Scorpion. Nakita niyo ba? 'Di ba? Ito kasi si Bagong Lip. Ikaw kasi Roy eh.
Ay, Roy, ano si Roy sinend sa akin yung mga picture ka sa suswangit. Sabi ko, ano ba ito? Diyos ko po, mga jimbor na lang, mga jitsura, mga jutang jine. Well, you know what? Sabi ko nga dati naawa ako sa kanila eh. Pero the moment, alam nyo, pare-pareho lang tayong mahirap. Okay, dun sa mga wakwak. Dumaan din ako sa kahirapan, pero ang naging naging pagkakaiba natin, hindi ako nagpabayad, hindi ako nagpapauto diyan sa mga buwaka ng inang politiko na 'yan, 'di ba? Walang masama kung mahirap ka. Magsumikap ka, magtrabaho ka, mapudpud na yung stiletto mo, which is nangyari sa akin, 'di ba, mga palangga? Pero kayo, binabayaran kayo ng politiko, ang kapalit sinisira niyo yung mga Pilipino. Katuwang kayo sa pagsira. Wala kayong mga trabaho, eh, mga jobless, 'di ba? O kaya naman pakainin lang kayo ng ensaymada, pakainin lang kayo, "Picture na ako, busog na ako, nakita ko si Kuting." Ma-picture lang kayo during, I'm telling you, mga palangga, May 9, nung ako'y inimbita ni Lisa Ahas Smugs diyan sa May 9 counting, okay, during the day, actually night of the counting ng votes. Lahat 'yan ng mga napicturan nyo, napicturan ko. Kung ako ay uhaw lang sa mga buwaka ng inang picture-ang mga amoy syotok, mga jonganga nila amoy syotok. Pati jonganga, pinagpo-post ko na sila. Pero hindi ko pinost kasi sabi ko sa sarili ko, tangina baka mamaya later on pagsisihan ko, true enough. Meron nga akong friend na may picture kami ni Bonjing Remulla na yan. May picture niloloko niya ako. Sabi sa'kin, "Ay mahalika i-post ko na ba 'tong picture niyo ni Boying Remulla?" Sabi ko, "Tangina ka," sabi ko, "'pag pinost mo yan, tarantado ka, ipapaano kita." Sabi ko sa kanya. Jino-joke ko lang naman, 'di ba? Sabi ko, "Hahabulin kita kahit saan ka magpunta." Subukan mo i-post yung picture namin ni Remulla. I'm just proving a point here na ang palangga ninyo hindi lang nakakita ng artista o like mga artista o wag tayo pumunta sa artista, mga politiko na lang. Lahat 'yan, ulit-ulitin ko, pinagalitan pa ako ng jowa ko habang nagla-live ako. "Hello mga palangga," sabi ko, "si Sas Rogando alam niyan, baby girl." Sabi ko, "Sas, ano ba 'to, napapaligiran tayo ng oligarchs, ano ba 'to?" Sinabi ko sa kanya 'yan, tanungin niyo 'yan, i-comment niyo kay Sas 'yan, 'di ba? Tapos sa kanya ko unang sinabi, tapos nagla-live ako, sabi ko, "Hello mga palangga, andito tayo nga, napapaligiran tayo ng oligarchs." Do'n pa lang ang dami ng question sa jutak ko. Tapos yung jusawa kong hitad, tinawagan ako ng bonggang-bongga. "Ano yung sinasabi mo?" Sabi niya sa'kin, "Wag mo nang sabihin na oligarchs." Nag-aaway pa kami sa phone, 'di ba? Lalabas ako ng konti. Ano mali do'n sa sinabi ko? Eh, oligarchs naman talaga, ano 'yan, itatago ko, magsisinungaling ako? Andito po mga anghel, 'di ba? Eh, oligarchs naman talaga. Eh, 'di binagbag sa kanya, you know, nagbabaan kami ng phone, oh, 'di ba? Gano'n lang 'yon. You know, yun eh. Hindi mo puwedeng i-cover up. Review niyo yung Balangga, yung mga vlog ko, pero ang dami na kasi. Tangina, ang haba na, wala na kayong magagawa 'pag na-review niyo yung mga vlog ko. Pero 'pag may time ako, talagang hanapin ko ng bonggang-bongga 'yon. Buwagin ang Senado at Congress, bahay ng mga anay, sabi ni Kaloy Millares. "Pag maharlika ang Intel ay laging A1, baby." Hi, Dance. I love you, Dance. Ayan. Oo nga, napanood ko yon. Sabi ni Elisa Balogsa, di ba palangga? Ako yung tao na candid ako. Kung anong nakikita ko, pag sinabi kong pula-pula, yan, hindi mo pwedeng i-cover up. Ay, pula. Sasabihin ko, ay, kunyari, green. You don't have that kind of character sa mga vloggers niyong mga wakwak. Wakwak ng jutak, wakwak ang mukha, wakwak ang actually, ayoko maging harsh, you know. Sometimes, bait ako eh. Kunyari slang ako, alright? Kunyari slang ako ng konti, di ba? Ganyan yung mga pakonyo-konyo sa palibot. Ganyan si Liza, "Oh, you know what, dude? She's a wako-wako." Ganyan si Lisa, di ba? Tamang bangag lang. Sabi ko nga, pang ghetto sa New York yung kanyang English eh. Pangbuang lang yan. Pag nakakita, "You, hi dude, you." Parang ghetong jutang Genemes. Hindi maganyan ang abogadang umarte. Ako nga, hindi nga ako abogada eh. You have to level yourself, behave yourself. Alam mo, ang sikreto, ito, advice ko na sa palangga, ang sikreto, para maging effective ka, okay? Effective ka sa iyong goal na pinaglalaban talaga sa buhay, whether you are politiko, artista, o just an ordinary citizen na mayroon kang cause, para maniwala sa iyo ang tao, di ba? Walk the talk, number 1. Di ba?
Katulad anong ginagawa ni Lisa kunyari, 'pag may mga bata, kunyari, tamulmul, gumaganon-ganon pa, 'di ba si Attorney Glenn Chong ginanon-ganon niya, daw gaga, plastic-plastic. Pero sa totoo, kunyari akbay-akbay ang mga bata, pero after ng event ng tree lighting, "O Martin, nakolekta mo na ba ang 20 million diyan sa ano, sa kay Rubio? O Altenco, kumusta naman yung ating ano diyan sa casino? O Mel Robles, o yung mga panalo natin sa lotto i-transport mo na." 'Di ba? Oh, demonyo lang ang gumagawa niyan. I can't live like that palangga. Alam mo everyday, I talk to my, people. I have people, na parang lagi kong sinasabi sa Pilipinas bakit ganito, hindi ba sila makontento, ganyan, ganyan. Ako palangga kontento na ako sa buhay ko, tangina, sa totoo lang. Ano pa ba ang kailangan natin? Wala akong yaman. But at least may ayoko naman magpaka-plastic, Nakakain ko gusto ko, nakaka-drive naman tayo ng dati, pangarap ko lang bisikleta. Sa totoo lang, nag-aagawan pa kami magkakapatid, nag-aaway pa kami. Nagbubuntalan pa kami kung sinong mauna sa bisikleta, you know what I mean? Mga gano'n nung kabataan, then nag-e-evolve ka, ta's nakikita mo yung buhay mo na, ay may pag-asa pa pala ang buhay, then you travel, you see different culture. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na kayang-kaya ngang isugal at itaya ni Madam Maharlika ang kanyang buhay para lamang maisiwalat ang katotohanan na nangyayari sa loob ng Malacanang at kampihan ng mga tukmol na ito na ganib sa kapangyarihan na tila pinapahirapan na nila ang taong bayan at ginagamit pa nila ang mahihirap para sa kanilang ikaw-unlad na hindi naman pala nila ito tutulungan ng lubusan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.